Binigyang diin ng Department of Science and Technology ang kahalagahan ng teknolohiya para sa mas epektibong pagpaplano at paghahanda sa tuwing may kalamidad. Dahil dyan, mas inilapit pa ng DOST sa mga LGU ang teknolohiya gaya ng digitalization na maaaring magamit sa pagtugon sa mga sakuna. Si Rod Lagusad sa sentro ng balita. Malaking bahagi para maibsan ang dalang epekto ng kalamidad ay ang paghahanda. Ayon kay DOST Secretary Renato Soldom Jr., kung titingnan ng mga nakaraang kalamidad, karamihan ay nakatutok sa response efforts o pagresponde dito. The scale of response can be reduced if we are able to reduce the impact of the hazards, be it earthquake or typhoon. If we have made our houses, our structures, our businesses, our communities focus on reducing the possible impact before the event happens. So for example, if we talk about earthquake events, Binigyang din ni Soldom na importante ang paggamit ng teknolohiya para sa epektibong pagpaplano. Kaya naman sa ilalim ng programang Smart and Sustainable Communities ang DOST ay nakaagapay para gabayan ng mga lokal na pamahalaan. marami po kasing mga tools na madaling maintindihan at magamit like rescue boats, command and control. Pero kailangan din tayo mag-focus ng mga technology that can reduce the impacts to hazards. And marami dyan mga libre like the planning tool. Ayon sa kalihim, mula dito, training na lang ang kailangan. Ang mga potential partner anya mula sa pribadong sektor ay maaaring makatulong para sa pag-procure ng kinakailangan teknolohiya ng mga LGU. Sa ilalim ng Handa Pilipinas campaign ng kagawaran kung saan tampok ang iba't ibang innovation pagdating sa disaster risk reduction and management, anya inilalapit sa mga lokal na pamahalaan ng mga teknolohiya na maaari nilang magamit na likha ng mga inventor, kabilang na ang digitalization sa pagtugon sa mga kalamidad. So, ang kagandahan nito, pag ginamit natin sa buong Pilipinas across ang isang application that would require consistency in the way data is acquired, used, and shared, yung interoperable protocol, parehon ng standards and codes, then our planning will be much better. Ang Handa Pilipinas campaign ng DOST na kasalukuyang nasa Cebu City ay nagsimula pa noong 2022 at iniikot sa iba't ibang mga lugar sa bansa kung saan mahalagang katuwang dito ang mga lokal na pamahalaan. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.